Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Dito lang tayo ngayon. May topic tayo. Mahalagang topic to, hindi ko pa natatopic to. Sudden cardiac death. Bilang internist cardiologist, alam ko po to. Yung sudden cardiac death, nakakagulat to, yung bigla na lang namamatay. Minsan 35 years old, minsan 50 years old, natulog lang, pagising, namatay na. So, ano mga dahilan ba't nagsa-sudden cardiac death? Yan ang inaaral namin lagi bilang cardiologist. Hindi lang to heart attack. Minsan heart attack, minsan hindi naman sa heart attack ito. Pero kung may nakita kayong tao na nakabulagta bigla, 'di ba? Walang pulso, hindi humihinga, ay kailangan first aid natin po dito, CPR. 'Di ba? CPR yung pinapump yung dibdib, mga siguro mga 2 inch, 'di ba? Minsan up to 2 inch yung ginagawa natin. Minsan na babali pa nga yung buto. So talagang dinidiinan 80 beats per minute or more, 'di ba? Tapos habang ginagawa 'to, dadali na sa ospital ng pinakamabilis na pagdala sa ospital. Kahit yung pasyente namatay na ng 5 minutes o kahit 30 minutes, minsan wala namang masama eh. Ituloy mo lang yung CPR. Kasi minsan, alam natin, after 5 minutes, 10 minutes, halos patay na yung pasyente. Pero minsan, even after 30 minutes, may tsumachamba pa eh. Minsan kasi yung puso, hindi siya agad-agad humihinto. Yung parang, humina, pahina. May konting pump pa siya. So, pwede mo pa subukan. And nagpa-pump tayo kami sa ospital, mga 30 minutes eh, bago tayo nagsasabi na tama na, give up na. Okay? So, ano ang warning signs bago mag-sudden cardiac death o bago mag-arrest yung tao? 5 yung posibleng maramdaman niya. Una, pwedeng sumasakit na ang dibdib. Kaya 30 minutes bago mangyari bago namatay pa siya, sasakit mo na yung dibdib niya. Chest discomfort, mabigat. Pangalawa, hirap huminga. Hinihingal na siya. Pangatlo, may mahina. Parang ang hina-hina ko na. Pang-apat, ito nakakatakot, sana hindi mangyari. Fast heart beating, yung biglang tugudugudugudugudug, ang bilis. Or biglang nag-irregular. Yung pag gano'n nag-irregular, medyo, bilang cardiologist kasi kailangan mabilis ako sa ganitong situation eh. Tinitingnan ko sa ECG, ano ba itong irregular? I have to decide in 10 to 15 seconds, ganito yan, ito gamot. Ganito yan, ito gamot. Pag nagkamali ako, mamatay yung pasyente. So, pag nagtugudug-dugug, bumilis-bilis na yung puso, ay ibang usapan na yan. Dadali na sa ospital yan. And yung iba naman, no warning signs. Basta bigla na lang. So, ito Ngayon, pag namatay na yung pasyente, talagang namatay na siya, ano yung actual symptoms na makikita mo? Ang mangyayari sa pasyente, pag huminto ang puso, collapse siya. Biglang bagsak. Minsan, parang feeling mo, minsan nakikita mo yung pag umalis yung kaluluwa, parang biglang na lang sila eh. Ngayon, ako mapula. Tapos biglang puti na lang eh, namumuti o nag-gray bigla. Sudden collapse. Next, loss of consciousness, nawala ng malay. Pangatlo, walang pulso. Wala silang pulso dito sa carotid, walang pulso dito. So, pag walang pulso, yun na yun. And pang-apat, hindi humihinga. So, hindi humihinga, hindi na tumataas yung dibdib. So, ito yung 4 na signs na namatay na yung pasyente. Pero kaming doktor, may stethoscope pa, may ECG muna, ECG, para makita flatline. Yun ang pinaka-sure. Minsan kasi tumitibok, hindi mo lang marinig. Kailan kayo pupunta sa doktor? Oras na masakit ang dibdib, malakas ang palpitasyon, irregular ang heartbeat, pag-check kayo sa cardiologist, biglang naghuni, wheezing, ayaw mo ng wheezing, shortness of breath, hirap huminga, hinihimatay, parang hihimatayin, kailangan pa-check. Minsan sa puso yun eh. Lightheaded, nahihilo, pwedeng anemic lang kaya ka lightheaded, o pwedeng vertigo, o pwedeng may problema sa puso. Ano ang mga dahilan bakit humihinto ang puso? Kadalasan heart problem to eh. There are 6 causes.
Number one, coronary artery disease. May barado yung ugat mo. Let's say ito yung ugat mo sa puso, baka barado kalahati. Kaya mahina ang daloy. Heart attack, ito yung sa puso na coronary artery, barado na lahat. Pag barado lahat, chest pain, nag-irregular yung heartbeat. Number 3, heart failure. Malaki ang puso. So pag lumalaki ang puso, prone ka rin magkaroon ng abnormal heartbeat, yung mga may heart failure. Rheumatic heart disease, yung may sira yung valvula sa puso. Yan, di ba? Ang bata may rheumatic heart disease, prone din sila. Congenital heart disease, pinanganak, blue baby, pwede rin biglang namamatay. Electrical problem sa puso, ito namamana to. Yung meron kang abnormal talaga yung tibok ng puso mo, prone ka na magloko. Cardiologist kami, ang tawag namin dito, Brugada syndrome, long QT syndrome, malalim to, hindi nyo maintindihan. Pero kung meron ka nito, bigla na lang nagloloko eh. Parang malas, may depekto, parang may peklat yung puso, nagloko yung kuryente. Minsan din pala, pwede rin acute pancreatitis, yung bangungot. Natulog, kumain ng marami, nagbara yung pancreas, nagloko din yung tibok ng puso, namatay din. So, ano mga risk factors na iiwasan natin, para hindi huminto puso natin? So, number 1, may lahi ba kayong sakit sa puso? Meron bang namatay na magulang na maaga? Yun, pwede mamana. Malakas manigarilyo, yan. High blood pressure, hindi ginagamot. High cholesterol, yan, nagbabara. Obesity, overweight, diabetes, at parang walang exercise, inactive lifestyle. May edad, mas prone magkaroon ng sudden cardiac death. Lalaki, mas prone. Gumagamit ng droga, shabu, cocaine, high risk din. May namamatay bigla eh. Ito pa, low potassium. O, di ba? Low potassium, lagi ko tinuturo sa inyo, nakakamatay ang low potassium. Sobrang pawis, nagtatae, maraming Pilipino, low potassium. Ayusin nyo yung potassium. May saging at may gamot. Low magnesium, pwede rin magloko ang puso. Low potassium, low magnesium. Obstructive sleep apnea, yung malakas humilik. Lakas humilik, hihinto, hihilik, hihinto. Prone din, biglang namamatay. And nagdadialysis, chronic kidney disease. Ang complication ng sudden cardiac death, kung nabuhay pa natin sila, ay meron ng brain damage. Madalas ay na-stroke na o nabulol na. Pero kung mabilis ang gawa, pwede pa naman. Mabilis na nabuhay ulit, pwede. Pero kung medyo matagal, may brain damage na. Ano ang gamutan natin dito sa mga sakit? Kung ano man yung heart problem mo, may mga gamot binibigay ang cardiologist. Okay? May gamot sa high blood, sa abnormal heartbeat, sa heart failure, sundin nyo lang. Kung meron kayong baras sa puso, may gamutan na tableta or merong coronary bypass, opera, angioplasty, naglalagay ng wire, binubuksan yung puso. Mga operation to eh. Pag hindi nakuha ng gamutan, tsaka na tayo magko-consider ng bypass at angioplasty. Yung mga abnormal yung kuryente sa puso, yung mabilis ang tibok, merong dalawang procedure na ginagawa eh. Yung isa, radio frequency catheter ablation. Medyo malalim to. Ang ginagawa niya, sinusunog niya yung isang parte ng puso. Pag ito yung puso mo, may parte na may peklat, doon lumalabas yung abnormal na tibok, let's say 200 beats per minute, sinusunog yun. Pag nasunog yung peklat, normal na ulit yung tibok. Merong gumagawa niya sa Pilipinas, ang tawag sa kanila, ito po hahanapin nyo, cardiologist, electrophysiologist. Cardiologist-electrophysiologist, meron niya sa mga St. Luke, sa mga big hospitals natin. Sila gumagawa nito para to sa mga supraventricular tachycardia or SVT, yan ang mga sakit. Pabalik-balik. Kung meron kayong congenital heart disease, rheumatic heart disease, may opera dyan. Okay lang operahan yan habang bata pa. At meron pa isang pampabuhay dito, yung mga may abnormal heartbeat, yung mga ventricular tachycardia. Yung basta yung biglang nagko-collapse. Ang tawag dito, pacemaker plus.
or implantable cardioverter defibrillator. Ano ibig sabihin nito? Naglalagay ng pacemaker dito, pero hindi siya ordinary pacemaker eh. Pacemaker plus siya. Tapos naka-connect yung wire sa puso. Oras na magloko yung tibok ng puso, itong pacemaker or ICD, maglalabas ng kuryente, automatic kuryente, kinokuryente yung puso, nagloloko yung puso. Pag kinoryente, normal ulit ang tibok. Pag nagloko ulit yung kuryente, maglalabas ulit siya ng parang kuryente dito, isa-shock niya, magno-normal ulit. So, parang meron ka na automatic na pang-defib. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta sa hospital, hindi na kailangan masunog yung dibdib. Automatic siya na ang nag-a-adjust sa puso pag nagloko. Siya na gumigising. Mahal to. Dati 1 million, ngayon baka 2 million to. Kaya since wala tayong pera, ito na lang ang home remedies natin. Number 1, healthy lifestyle. Alam niyo naman, di ba? Tigil sa sigarilyo. Tama lang timbang. Wag sobra timbang. Wag din sobrang busog sa gabi. Tama lang. Iwas sa alak. Kasi pag sobrang alak, nagloloko din yung tibok ng puso. Alam niyo yan. Healthy diet. Siyempre, gulay, isda, bawas sa baboy. Physically active. Moderate exercise lang. May tulong yan para at least praktisado ang puso natin. Manage stress. Iwas sa stress kasi yan talaga ang nagkokos ng sakit sa puso. At huwag maging heartbroken. Kung heartbroken sa may partner, sa asawa o sa pamilya, yun po. So magpapacheck up tayo sa cardiologist kung may duda kayo na meron kayong ganitong mga sakit sa puso na pwede mag-cause ng sudden cardiac death. Okay? Sana po nakatulong to. God bless po sa inyo. Salamat po. Thank you.